Kasi naman makita kita araw-araw dyan na may naramdaman o may ano ka nga bahay tapos iba naman ang ano mo. Basta magpagaling ka lang. Ha? Salamat sa inyo, ma'am. Kung hindi. So ayan po mga kabayan, puntahan ko sa Ate Gemma kasi sabi ko nga pag-isipan nila mag-asawa kung ano check up or ano. So ito ngayon mga kabayan, nandito. Ate Gemma, o ano na pag-usapan nyo ni Kuya? Ako daw, ma'am. Ay, dyan pala din no. Dito, ma'am. Oh, ayan pala mga kabayan, o pati pala sa legs niya. Pero marami dito banda sa ano Ate Gemma, o sa tuhod mo no. Opo, ma'am. Oh, ganyan pala mga kabayan. Hindi ko kasi nakaano din, nakapantalon pati pala dyan sa ano. So okay na, nag-usap na kayo ni Kuya. Opo, ma'am. Oh, tara na. Ano tayo? Magmotor kayo ha. Kasi Sidecar. sa sidecar, mag-sidecar, yung kulong-kulong. Kay mama ko na. Oh, kay mama mo. Kasi pagkatapos ng ospital, mamili ako ng mga kailangan ng mga ano dito sa bahay. Opo. Hindi ka pwedeng sama-sama kung saan-saan kasi mapagod ka. Tapos lamigin ka sa loob ng sasakyan kasi sabi mo nagchichill ka, lalo kang lamigin. Opo. Para makauwi ka agad kasi malapit lang naman ang hospital para makauwi ka agad after ng check-up natin. Pa-check up namin para wala ng ano, pero kung gusto pa na magpa-abularyo, walang problema. Pwede naman, dalawa ang magagamot sa kanila, no problem. Ha? Ang importante ma-check up natin, kung ano yung sabihin ng doktor, ay yun ang gagawin natin. Okay, Ate Gemma, tara. Opo, ma'am. Sino magdadrive? Si tatay? Opo. Sino kasama natin? Si mama ko. Si tatay, si mama mo, tapos... Itong Oh, tara. Si Jeric po niya sama kung maling kita na. Si Jeric, isama namin kasi punta kami ng ano, palengke mamaya para meron kaming alalay mamaya sa ano. Kasi si Makoy maiwan kasi mag-video mamaya dito ha. Jeric, sama tayo sa bayan. Maya pa din, ha? Maraming pala ka doon. Po. Iwan ko po kaya ate ano. Umaya pa din, ma? Ay pwede naman kasi mag-alalay niya pa uwi dito, Nay. Kasi diretso kasi kami palengke, Nay. Mamaya ba rin dito, ma'am? Okay, hindi naman pwede kasing sasakay si Ate Gemma kasi malamig sa sasakyan. Ipaprito mo pa ipa. Prito mato yan, di ba tayo ay isang pamat lang madamdama, mabit kami lang. Ha? Si Jeric. Sasama si ano, Rick sa amin para mayroong mag-ano mamaya sa palengke. Mamalingke kami. Ni John Reyes. Ay ikaw na anak, ito marunong to si Sandara. O, dahil yung kami lang. Iprito mo na, iganyan mo tulad doon sa ano. Alalay mo lang. Oh. O, di hindi siya maano. Wala nang iba? Wala naman. Dalawa na lang to, bantay mo ha. Oh, tara. Paano? May dilata dyan. May manok si nanay na ano, kailang pang sahog daw sa sopas yan. May dilata dyan, maraming dilata. Na mahimbing. Ilaw. Ilaw na. Mag-overtime lang kami mag-yero. So kailangan ng ilaw? Hindi po. Meron na. Bubuhos sa ano na. Hindi, sa ano, para bukas, wala kasing kuryente. Para hindi na rin kayo mainitan. Maganda maglagay mamayang gabi, ano. Ang mahirap dyan yung pag-traces. Yan po mga kabayan. Punta muna kami sa ospital. Pa-check up ko muna si Ate Gemma. Kasi kaysa namang nagdyan lang mag-antay kung kailan gagaling, mas maganda yung kung anong sabihin ng doktor. Para tuloy-tuloy yung paggaling mga kabayan. Wala kasi ako dito kahapon mga kabayan. Kung nandito ako kahapon tapos makita ko yung ano, sabihin ko rin na kailangan magpa-check up. Ngayon lang nakapag-decide. Di magdalawang sasakyan kami kasi ang hospital kasi dito lang banda. Pupunta pa ako ng bayan, diretso kami ng bayan saka yung ibang bilhin namin para hindi na pabalik-balik. Dahil sayang yung ano, sayang yung ano natin, gas. Hindi ka naman nahihilo Ate Gemma? Nahihilo ka pag tumayo.
So kailangan mo talaga hospital, magpa-check up. Hindi pwedeng dyan lang. May may manas pa eh. Malalaki pa ang sa tuhod mo. Kaya yung kagabi, tinatagan ko yung paa niya. Nilalamig pa rin kayo? Mama pang aso. Oo, sir, sasama talaga yan. Hindi mo maiiwan talaga yan. Siya na uuna. Tignan mo, mami. Siya na uuna. Tignan mo, mami. Siya nga nauuna. Ay! May pasahero na agad ah. Di naman Ayaw paiwan. Oh, sige na. Kana. Dandahan lang. Laging nakasama pagkuhan. Sanay kasi. Ayaw paiwan dito. Iwan ka na ako, ti. Wanante. May ti. Ti, ako ba na? Hindi. Ayaw apat. Talagang ayaw umalis to. Alis na nga. Sanay. Paunahin mo muna si Lula. Sa likod. Oh, sige, mauna kayo. Dimno ya, ano? Saan daw, ma'am? Dito sa sa may labasan? Oo, para hindi na lalayo. Doktor na ba yan? Doctor Hospital. Mamaya maggas si tatay. So ayan po mga kabayan, nandito na kami papunta sa hospital. Buti na lang ay malapit lang doon sa mismong paglabas ng highway, nandiyan lang sa gilid, hindi na kami lalayo, no? Mayroon daw public hospital mga kabayan, kailang malayo, dyan na lang para agad-agad na ma-check up para makauwi, dahil mayroon din ako hinahabol mga kabayan. Tapusin ko lang tong check up at diretso kami sa market. Dahil baka uulan, no? Baka ulanin tayo. Buti na lang nahabol yung ating mga materyales. Pinadeliver ko na, pinasagad ko na. Dahil nasa gitna ng bukid. So okay na, thank you. No, na nahabol at na-deliver lahat ng materyales natin na na-order kahapon at saka ngayon. So ngayon harapin ko na naman si Ate Gemma mga kabayan. Ewan ko ba mga kabayan, kasi sabi ni Ate Gemma mga kabayan, para siyang kinulam or para siyang kumbaga may nainggit dito sa nangyari sa buhay ni Ate Gemma, na buhat daw nung nabalitaan at gagawin yung kanyang bahay po mga kabayan. So ganyan na po ang nangyari, samantalang nung maliit pa ang bahay niya or hindi pa nabalitaan na gagawin yung bahay niya, so wala naman daw siyang naramdaman. Ganun, ngayon lang daw po mga kabayan. So para daw tinutusok ng karayom yung kanyang ulo. Sabi nga nila na dapat ay mag-abularyo muna, no, bago magpa-hospital or magpa-hospital tapos magpa-abularyo. Sabi ko, kayo magdesisyon, kasi nga sabi ko nga, kaya tayo ng paniniwala, kayo ang magdesisyon. Mag-usap kayo mag-asawa, kayo magnanay, kayo magpamilya, kung ano ba talaga. Kasi kung ako, tanongin nyo, o sige, dalhin natin sa hospital, pa-check up natin para kung anong gamot na kailangan dyan ay may bigay ng doktor. Kung ngayon kailangan nyo magpa-abularyo din, so no problem naman din, kayo ang masusunod, kayo ang mag-decide. So ngayon pupunta kami ng ng hospital po mga kabayan. So ayan na nga po mga kabayan, ay nasa unahan natin, papunta na tayo sa hospital.
Tama ba tong ano? Umama na rin si Nanay Irma para mag-guide. Pero tigdas hangin mga kami, pero bakit namaga yung paa at saka yung dalawang paa namaga, namanas. Pati yung kamay, kahapon nga daw talagang lumubo yan. Sobrang ano daw, wala pa ako dito. Hindi sila makapag-decide, pero gusto nila magpa-hospital kahapon. Hindi sila makapag-decide mga kabayan. Siguro alanganin siguro din sa pera mga kabayan. Siyempre alam naman natin, pag hospital ang pinag-uusapan, pera talaga. 'Di ba? Kahit nga lagnat eh. Pag chinik up ka, matik magbayad ka. So hindi makapag-decide. Kaya sa abularyo na lang mga kabayan. Kaya ngayon sabi ko, sige na, mag-usap kayo para hindi na lumala at magamot ka agad. So, isa pa po mga kabayan, di ba nga po, nakawit yan si Ate Gemma sa Paco nung dinimolish nga po yung bahay nila, no, nung sinira po natin or giniba po natin. Hapon po yon, siguro mga bandang alas 4, mga ganyan, mga bandang alas 4. Pero, kinagabihan po mga kabayan, no, ay agad-agad pumunta naman din sila sa center, nagpa-inject ng anti-tetano. So kinabukasan, nakaramdam ng pamamanhid si Ate Gemma, pero hindi doon sa part na kung saan nasugatan ng pako, sa kabilang binti. So naman daw walang pakiramdam, halapukpok siya ng pukpok, walang pakiramdam po mga kabayan, yung isang ano niya, isang paa niya. And then nagtuloy-tuloy siya hanggat namaga or manas, tapos hanggat may lumabas na mga, sabi niya yung parang rashes daw, yung pula, yung parang tigdas, ganyan. Tapos ngayon ganyan na, napali na siya pero parang may mga nana kumbaga na maliliit. So yun ang ano niya, yun ang nangyari after niya inject ng anti-tetano. So, hindi kaya reaction doon sa gamot or may allergy sa gamot. Pero hindi naman siya hinihingal or naninikip yung dibdib niya, kasi kung may allergy sa gamot mga kabayan, may reaction, yes. Yung iba mamaga, yung iba ganito. So, hindi natin alam na doon yun ha. Katanungan ko lang yun. Baka reaction sa gamot, sa anti-tetanus dahil allergy siya. No, kasi may mga tao na allergy sa gamot mga kabayan, kaya minsan bago ka injikan may tinitest muna dito, no, kung allergy ka sa gamot bago nila turukan talaga mga kabayan. So hindi natin alam, tigdas hangin nga ba o reaction doon sa gamot na inilapat sa kanya or in-inject sa kanya na anti-tetano, nag-reaction. So hindi natin alam mga kabayan. Siyempre sabihin din natin sa doktor para alam ng doktor na nakapagpa-inject si Ate Gemma ng anti-tetano. So ayan po mga kabayan, nandito na tayo sa Alaminos Doctors Hospital. Malapit lang kasi paglabas mismo bago National Road, ito na kaagad. Ayan. Dito din namin dinala si Lola Elena sa Alaminos Doctors Hospital. So dito din namin siya dinala, pina-check up noon. So si Ate Gemma dito din namin dalhin para hindi na mahirapan. Ano yon? Check up? Check up namin, sir. Pwede pwede doon mo na lang iparking yung ano. No, parang Ay, dito ba? Saan yung check up? Dito return pa, check up lang.
So ayan po mga kabayan, kalalabas lang po namin, inabutin kami ng 1 oras mahigit. At tapos na po ang check-up mga kabayan. So ngayon, uuwi na sila. Ako na bibili ng gamot ni Ate Gemma. So na-check up na, may gamot at babalik pa bukas dahil meron siyang sugar lab, ano ba yan? Blood sugar dahil mataas ang sugar ni Ate Gemma po mga kabayan. So hindi pa talaga matiyak-tiyak po mga kabayan kung anong klaseng allergy po mga kabayan, no? Yan po mga kabayan, pauwi na po sila ni Ate Gemma. Dumiretso na kami dito sa bayan dahil ibibili ko po yung kanyang mga gamot, no? Bukas balik pa rin siya dyan sa ospital kasi magpa blood sugar siya mga kabayan para matiyak talaga kasi maano yung sugar niya mataas daw yung sugar ni Ate Gemma, malakas sa kanin si Ate Gemma mga kabayan, may edad na, plus ano pa, pag nag-coffee siya mataas din ang timpla niya sa tamis. So ngayon balik siya bukas at yung nangyari sa paan niya at saka sa kamay niya mga kabayan, hindi pa matiyak-tiyak kung ano, kung saan, kung ano. So titinan bukas ulit dahil gusto nga ng doktor magpa-confine mga kabayan. Ayaw naman ni Ate Gemma. Sabi ko, kung ikaw Ate Gemma, kung magpa-confine ka, magpa-confine ka. Pero sabi ko, kung ayaw mo, pwede naman ding outpatient. So tinanong ulit si Ate Gemma mga kabayan, ayaw daw niya kung pwede maggamot na lang. And then kasi parang magdiderma, parang ganun ang sabi ng doktor. Titinan ng dermatologist ang balat ni Ate Gemma. Matagal-tagal yun pag ganun mga kabayan, no? Maraming chocho. Tapos alam naman ngayon sobrang busy namin mga kabayan. Si nanay nga, naawa na nga ako, buti si Kuya Aris kahit papaano ay tumutulong din. Kaya ayun, ang hirap mga kabayan pag nagkasakit. Tapos si Kuya Jandre hindi rin pwede. Minor ang mga anak ni Ate Gemma, walang magbantay sa ospital kung nagkataon. Pero kung sabi ko, kung kailangan magpa-admit, ayaw po ni Ate Gemma mga kabayan kasi wala silang derma ngayon. So mayroon naman ang gamot ni Resita. So titinan natin bukas at humilom naman na yung mga o kumbaga parang yung pamamaga ba, yung parang manas ay bumaba naman din siya. At sabi ni Ate Gemma medyo okay na, at sabi niya basta ang importante ay mayroong gamot siyang inumin. Kaya ayun. So kain muna tayo ngayon mga kabayan bago kami bibili ng gamot. Kasi anong oras na? 2:50. Ay, Diyos ko, almusal tanghalian. Ganitong oras, 2:00, 3:00, 1:00. So ganyan po mga kabayan sa mission. Na ko kasi, ayaw kasi magpa-check up mga kabayan. Pinilit ko lang magpa-check up. Dahil sabi ko, kaysa naman Ate Gemma ay mag-antay ka kung kailan gagaling, mas maganda magpa-check up ka. Dahil ang sabi, tigdas hangin, tapos nang nakasaboy ng hindi nakikita, or dahil nangahoy po mga kabayan. After kasi namin nangahoy mga kabayan kinagabihan, nangati siya. So meron daw dahon na miring, ganon, may dahon na miring na makati mga kabayan na kapag umano ay wagas. So maraming mga espekulasyon doon sa nangyari na pamamaga sa binti at kamay ni Ate Gemma. Pero parang meron ng may lumubo na yung parang tigdas, parang bulutong hangin mga kabayan, parang ganon. So at least na check up na at na laboratory na, yun lang, medyo mataas yung sugar at hindi tiyak pa kung anong klaseng allergy mga kabayan kasi wala namang allergy sa gamot. And kailangan i-admit dahil titinan ng derma. So mahaba ang proseso mga kabayan, kaya nag-decide na outpatient na lang, balik bukas. So ito, may resibo, nabayaran natin kanina 2,000 plus. Tapos nagpagasolina pa ako kay Tatay Lando sa motor nila dahil
Baka mamaya matirikan sila dyan mga kabayan. Kasi diretso pa kami ng bayan. May mga bibilhin. At magmerienda. Kasama pala namin si si anong pangalan mo? Jeric. Ha? Jeric po. Eric? Jeric. Erika? Jeric po. Jeric pala. Kala ko si Jerica. Di mo kasi nilalakasan yung boses mo. Alam mo naman, nabingi na ako dahil nagutuman na, nalipasan ng gutom. So ayan po mga kabayan, papunta tayo ngayon sa Mercury dahil ibibili na po natin ng gamot si Ate Gemma po mga kabayan. Dahil meron siyang mga resita dito mga kabayan. Hindi ko masyado mabasa. Basta may mga resita siya. Tatlong klaseng gamot po mga kabayan ang kailangan niyang bilhin, no? So tatlong gamot po mga kabayan ang kailangan kong bilhin para inumin ni Ate Gemma. Kaya ito, punta muna tayo ng Mercury Drug Store. A few moments later. O, kumusta? Kumusta? Bumili na ako, nakompleto ko na yung gamot mo. Tapos bumalik pa ako sa ospital. Kasi yung milligram, mali yung pagsulat ni Doc. Yung walang available na 500 milligram ang pagpilian 300 sa 150. Kaya ito, nabili ko na lahat. May ointment, tapos may nasaan yung resita? Nandito pala sa akin yung resita. Ito, clindamycin. Ano ba to? So itong isa 3 times a day. Oo, ito 3 times a day ha. Every 8 hours. Ha? Inom ka ng every 8 hours ha. Huwag palya-palyahan. Dire-diretso para magaling ka agad. Mahirap yung magkasakit. Oh, tubig Sara ay Sandara. Mag-alarm ka ng mo. Nasaan yung cellphone mo? Oh, every 8 hours. Bigyan mo sa mama mo ng tubig. Tapos ito naman, yung 2 times a day, every 12 hours. Kada 12 oras, ayan, 8 oras. Ito naman, 12 oras yung isa. Ilang piraso ba to? 8, 2, 4, 6, 8, 10. Ay, hindi ko mabasa kung ilang piraso to. Number. O, basta siya. 12 oras. So, magpaano ka lang ng 5 minutes. Pagkatapos mo dyan, inom ka ulit. So, 14 ata to. 14. Pagkatapos ng isang oras, 5 minutes, pahinga mo muna. Then, ito ulit, isa, ha? 12 oras, ha? Yung maliit, 12 oras. Itong malalaki, 8 oras. Tapos, itong ointment mo ay 3 times a day din. I know, itong 3 times a day din pala yan. Yung maliit, 3 times a day din. 14 pieces, ha? Sa loob ng 7 days, 3 times a day. Itong ointment mo, 2 beses. Siguro to siya, 2 beses. Siguro araw-gabi na lang, no? Araw-gabi na lang. So, binili ko na lahat. Kasi, ointment to eh. Ayan, yung isa ibang brand, pero okay lang, no problem. Kasi same lang naman yan sila. Ibang brand. Ito na lang unahin mo. Tapos, 2 beses ipahid mo. Pahid mo na ngayon. Then, bukas na uli ng umaga. Bago ka papunta doon. Tapos, pahiran mo na ngayon. Kasi hindi ka naman mag-ano-ano. Tapos, ang resita, lagay ko dito. Bukas, balik ka ng 7:30 mamaya. Kakain ka na alas 8 para hindi ka masyadong magutom. Kasi kung kakain ka ng maaga, magutom ka ng bongga. No? Alas 8 na lang kakain ka. Para kahit hindi ka na magmerienda ng 10, okay na.
Tapos balik ka 7:30, bago mag 7:30 nandoon ka na, kahit mga alas 7 ka alas dito, nandoon ka na para yung sugar mo. Bawas ka ng kuti sa kanin ha. Narinig mo yung sinabi kanina ni Doc. Kaya mataas ang sugar mo kasi kanin plus matamis ka rin magtimpla ng kape. Kunti lang. Ako nga kaya kong uminom ng kape na walang sugar. Kaya minsan lang ako kumakain ng mga matatamis. Ha, ang kanin din, syempre number 1 din yun. Oh, sige. So, ilagay ko dito. Tapos, pahiran mo na ngayon. Lahat ng ano mo, pag hindi mo kayang, ipapahid mo ni, para umano na yung gamot. Salamat naman sa'yo. Walang ano man. Kasi kaysa naman makita kita araw-araw dyan na, Thank you so much. walang ano man. Kaysa naman makita kita araw-araw dyan na may naramdaman o may ano ka nga bahay, tapos iba naman ang ano mo. Basta magpagaling ka lang. Ha? Salamat sa'yo, ma'am. Hindi ko naman matiis na may bagong bahay, nagagawa din ng bahay, tapos makikita kita ng ganyan. Eh kung kagabi nga, kung nandito lang ako, o kahapon nandito lang ako, kahapon pa kita, dinala ng hospital. Medyo nag-ano nga naman siya, no? Oh, basta ano lang, uminom ng gamot, nandiyan naman na yung gamot. Tapos bukas, dapat nga i-confine siya. Sabi ko, tinanong ko siya, sabi ko, Dok, hindi ba pwedeng outpatient? Kasi laboratory, wala namang siyang, ano naman, kaya naman namin yung maglakad, wala namang ano. Sabi niya, sige, lab test na lang, laboratory na lang, and then titinan natin kung anong result. So, hindi pa masyadong matiyak. So, kailangan na naman siyang i-confine para titinan ng dermatologist mga kabayan para matiyak daw, ganyan. So, ngayon, sabi ko, Ate Gemma, magpa-confine tayo. Eh, sabi niya, wag na ma'am, ano na lang, magparesita na lang ng gamot, and then balik lang bukas para sa sugar niya. Blood test. Oo, sa blood sugar niya, kumbaga. So, wala din doon sa sa anti-tetano. So, hindi po nag-cause doon. At, pwede doon sa pangangahoy niya na nakuha doon sa ng dahon. Anong tawag doon? Miring? Yung kamiring, ma'am. Yung kamiring. Pasibo din yun kasi nakakasunog ng balat yon. Kamiring, tapos nangangati din siya ng bungga, di ba? Sabi ni Doc kasi nakakasunog daw yun ng kamiring. Talaga. Nagalaw namin yung kamiring noon dyan sa... Tapos grabe yung pangangati mo, ate. Opo, mangangati na talagang sobra. ma'am. Sobra. Pero nung kumain nga ako ng manok mo, Lalong nangati. lumabas Isa din po yung sa dahil kasi ang manok bawal sa di ba? Yung may mga allergy bawal sa or may mga kate bawal ang manok, nakaka-trigger yun. Kahit nga ako, bawal sa akin yun pag mayroong mga allergy. So isa din yun. Eh kanina hindi ko na natis, lalo na nung nakita ko siya na ganyan. Kaya sabi ko, pag-isipan nyo na magpa-hospital na tayo. Wala namang problema kung iabularyo natin. Pero kung ako masunod, dalhin sa hospital pa check up. O syempre, nag-aalangan siguro sa Ate Gemma at saka yung mag-asawa. Syempre, kailangan hospital. Pag pinag-usapan ng hospital, pera kagad. Diba? Eh, ngayon nga, nakamagkano na more or less 6,000. O tapos binigyan ko pa siya ng 1,000 para bukas dagdagan ko mamaya ng 500 yan. Baka kapusin. No, at least may allowance para hindi na mag-antay sa akin. Kasi laboratory lang naman. Mura naman laboratory. Laboratory mga kabayan. Yung mahal lang yung gamot. Yung binayaran namin kanina sa Lubon Hospital, 2,000, almost 2,500. Yung gamot niya medyo mahal. And then yung laboratory niya, sabi ko, huwag mong intindihin yung pera, huwag mong isipin, baka ang iniisip mo ayaw mong magpa-hospital. Kasi siyempre iniisip nila pera. Kaya ako, sabi ko, ako bahala. Tara, sige. Kaya nag-usap sila, nag-decide. Ayun. Kaya mas okay na may iniinom plus arbolaryo, walang problema doon. 'Di ba? Oh, yung gamot mo ha. Yung walang ano man. Basta magpagaling. Ang importante, gagaling ka at hindi ko matiis na mayroon kang naramdaman bago ang bahay tapos iba ang naramdaman mo. Basta mag-pray ha. Magpagaling ka. Inumin mo yung gamot mo. Tapos 8 oras and then 12 oras mo. hindi. Parehas sila. Every 3 hours. Ay, every 3
times a day. So parehas silang 8 hours, 8 hours. Ang ito lang every kahit umaga gabi na ang lagay mo dyan para hindi ka naman isa sa umaga tapos bago ka matulog, pahid mo na naman, ha? O parehas to sila. Pero may pagitan ka, ha? Kahit 5 minutes lang, ha? Kada 8 oras. Huwag mong kalimutan, mag-alarm ka, mag-ano ka ng ano mo. So, ayan po mga kabayan, no worries na po. Nabili ko na po lahat ng needs ni Ate Gemma at balik siya bukas. So, pag-pray natin, no? Pag-pray natin mga kabayan na gagaling ka agad si Ate Gemma kasi maraming obligasyon dito. No, kaya nga sabi ko, lumabas ka na naman, pasok ka muna doon, magpahinga ka lang. Marami naman dito, bahala na kung anong makakayanan dyan sa sa pagluluto. Okay, so ayan po mga kabayan, maraming salamat po muli sa ating lahat. We love you all. God bless us all. Bye.